Pero yung ibang mga mga pickpockets, sinasamantala pa rin, mga kababayan, pinapractice yung kanilang hanap buhay na masama, nakikipagsiksikan sa traslasyon ng Nazareno, poong Nazareno, para makapang-snatch. You see, sa paniwala mga kababayan na anyway niya, pagkatapos nating makapang-snatch, makapang-biktima, hahalik na lang anya ako sa poong Nazareno para mahugasan yung aking kasalanan. O di ba? Mga kababayan, kapon nga po, may nagasapakan dun sa nagabulan po sa traslasyon ng Nazareno. So nagkasakitan siguro sa siksikan balyahan para makalapit po sa buong Nazareno. Ayon, nagkasapakan mga kababayan, nagkahabulan. So yun yung mga pangyayari mga kababayan. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O ngayon, pista ng Nazareno. Pag-usapan natin kasi sabi dito sa balita, dalawa daw yung dalawang devotees namatay during traslasyon 2026. Sabi rito mga kababayan sa report ng GMA News Online, the NCRPO has not yet released additional information about these deaths, but it has confirmed that the list does not include the photojournalist who passed away on Friday while covering the procession according to a report. So, ibig sabihin, bali tatlo. Kasi yung isa, yung photojournalist, siya, nauna na itong namatay. Si Ito Son, na nagtatrabaho bilang photojournalist ng newspaper Saksi. Nahimatay. Then, tinakbo sa GAT San Andres Medical Center pero namatay. So, bali tatlo, mga kababayan kung ganon, kasi hindi ito kasama. So, nakita ninyo mga kababayan, imbes na maligtas, di ba yun ang purpose nila, maligtas, mabiyayaan, baligtad mga kababayan yung nangyari. Kaya nakita natin, importante siguro mapag-usapan natin, mga kababayan, itong tungkol dito sa fanaticism sa poong Nazareno. Tama itong si Attorney Wilfredo Garrido. Ito yung kanyang post, The Filthy Pahalik Tradition. Sabi ni Attorney Garrido, ako niya Catholic pero hindi siya sangayon na dito sa tradisyon na to mga kababayan. Tingnan no naman mga kababayan ito. Sa sobrang pagiging panatiko po, naipit ito. Tinakbo din sa ospital pero iwan ko kung kumusta siya ngayon. Yan o. Yan o. Nawala na ng malay, mga kababayan. Kasi naipit siya sa siksikan dahil sa pahalik. So di ba nakakalungkot? Kasi kung sana mga kababayan alam nila yung tinuturo ng Bible. Marami kasi sa atin. That includes me dati. Wala din akong hilig noon sa Bible. Pero salamat sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating Panginoong Diyos Ama sa Langit, naligtas po sa kanyang biyaya. Naligtas po ako sa kanyang biyaya. Kung hindi, baka tulad din tayo mga kababayan nito na mga panatiko na sa kanilang paniwala, maliligtas ang kanilang kaluluwa at sila bibiyayaan. Kaya nila ito ginagawa. Hindi man natin mabiblame sila kasi hindi man nila kasi alam. Ngayon, i-share ko sa inyo po itong post ni Atty. Garrido na isa pong Katoliko. Sabi niya dito sa kanyang post 2 days ago, The Filthy Pahalik Tradition. This pahalik tradition is one of the ancient practice that should be abandoned, sabi po niya. If we are to avoid another pandemic, it is unhygienic. It has no basis in the scriptures. Imagine planting your lips on the same spot as millions others. Herpes, hepatitis, HIV, flu, COVID are just some of the diseases that could be transmitted orally. Others do not actually kiss but merely wipe their handkerchief. But this does not completely prevent transmission. Sabi niya sa kanyang post, infections are more prevalent and virulent today
that during the Spanish times, when this tradition started, especially in Manila, whose esteros have become breeding grounds for diseases where people once bathed, swam, and fished. Manila is also the breeding ground of pickpockets, snatchers, hold-uppers, who once a year take a break from their nefarious trades to express their devotion to the Nazarene and promise not to sin again. Pero yung ibang mga pickpockets, sinasamantala pa rin, mga kababayan, pinapractice yung kanilang hanap buhay na masama, nakikipagsiksikan sa traslasyon ng Nazareno, poong Nazareno, para makapang-snatch. You see, sa paniwala mga kababayan na anyway niya, pagkatapos nating makapang-snatch, makapang-biktima, hahalik na lang anya ako sa poong Nazareno para mahugasan yung aking kasalanan. O di ba, mga kababayan? Kapon nga po, may nagasapakan dun sa nagabulan po sa traslasyon ng Nazareno. So nagkasakitan siguro sa siksikan balyahan para makalapit po sa buong Nazareno. Ayon, nagkasapakan mga kababayan, nagkahabulan. So yun yung mga pangyayari mga kababayan. Kaya sabi ni Atty. Garrido, one can imagine the dirt and germs they take with them from the gutter and hellholes of the capital which they inhabit. The decent people joining them are exposed to these low lives and might become carriers themselves. The shoving and scrambling by a sweating and roaring crowd and the lettering of trash all over do not promote healthy conditions. I am Catholic, but I do not subscribe to the fanaticism displayed by the devotees of the Black Nazarene who trash the streets of Manila every year. They should kiss this practice goodbye, starting with the pahalik. Yan mga kababayan yung sabi niya. Post mga kababayan ni Atty. Wilfredo Garrido. Kung saan nagbasa sila mga kababayan ng Bible, hindi nila ito gagawin. Kasi po, mismong sa 10 utos, kaya lang po, karamihan sa atin, hindi man po nagbabasa ng Bible. Sa mismong 10 utos po, ang pangalawang utos ng ating Panginoon, ipinagbabawal po ang ganitong mga practices, ang ganitong gawain. Yan malinaw. Yan ang 10 Commandments. Number 2 commandment, thou shalt not make unto thee any graven images. Yan po Nakasulat siya mga kababayan sa Exodus 20 verse 1 to 26. 1 to 6. Yan The 10 commandments. Mula sa verse 3, sabi diyan, you shall have no gods, no other gods before me. You shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them. Huwag ka daw yuyukod. Yun mismo yung ginagawa ng mga tao ngayon. Or serve them, huwag mong paglingkuran. For I, the Lord your God, I'm a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the 3rd and 4th generation of those who hate me, but showing steadfast love to thousands of those who love me and keep my commandments. So ang paglilingkod sa mga images mga kababayan, hindi po pagmamahal pala, kundi hatred to God. Those who hate me, at may kaakibat na sumpa, visiting the iniquity of the fathers on the 3rd children to the 3rd and 4th generation. Imagine, damay, up to 4th generation yung curse, yung sumpa. Nakita ninyo mga kababayan, nasa 10 utos mismo. Bawal ang gumawa ng mga graven images, ng mga ribulto, paglingkuran, o yumukod
Nasa 10 utos mismo. O ito yung Tagalog para madaling maintindihan. Huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuhan or graven image sa English po, ng mga kawanis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o nasa ibaba sa lupa, o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran. Paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoong mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. So, hatred pala, hindi pagmamahal kundi pagkapuot ang gumagawa ng ganyan. Isang katampalasanan. At pinagkakaitan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Yung umiibig sa kanya, kasi sumusunod sa kanyang mga utos, may blessing po. Pero yung hindi sumusunod sa kanyang utos, may sumpa po. Ano daw yung sumpa? Ang sumpa, mga kababayan, ay hanggang 3 at 4 na salin lahi, up to the 3rd and 4th generation ng inyong mga anak. Imagine that. So ito yung hindi alam ng karamihan po sa atin. Kaya importante po yung pagbabasa ng Bible. Bawal po yan. Kung ano yung bawal, yun ang ginagawa ng tao. Kaya tingnan ninyo po ang mga nangyayari. Imbis na maligtas na disgrasya, namatay. You see, kapahamakan, mga kababayan, yung inabot. Basahin natin yung mga supporting verses. Sabi sa Habakuk, chapter 2, verse 18. What profit is an idol when its maker has shaped it? A metal image, a teacher of lies. For its maker trusts in his own creation when he makes speechless idols. Yan sa Tagalog po, para malinaw. Habakuk, chapter 2, verse 18. Ano ang kabuluhan daw ng Diyos-Diyosan? Tao lamang ang gumawa nito, at pawang kasinungalingan ang sinasabi nito. Ano ang ginagawa nitong mabuti upang pagkatiwalaan ang gumagawa? Ito ay isang Diyos na hindi man lang makapagsalita. Narinig na ninyo yung poong Nazareno na nagsalita. Kaya nga po kinakarga siya. Kasi hindi siya makapagsalita, hindi din makalakad. May tainga, hindi makarinig. May bibig, hindi makapagsalita. May mata, hindi man nakakikita. Ang mga nagtitiwala daw sa kanya ay tulad din niya. You see? Yan mismo ang na mababasa natin sa Salmo 115, verse 4 to 8. Yan Their idols are silver and gold, the work of human hands. They have mouths, but do not speak, eyes, but do not see. They have ears, but do not hear. Yan Noses, but do not smell. They have hands, but do not feel. Feet, but do not walk. And they do not make a sound in their throat. Those who make them become like them. So do all who trust in them. Pwede ba sakto, mga kababayan? Sa Tagalog po, para malinaw. Mga awit, salmo, magandang balita, Biblia. Sabi diyan, ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos sa kanilang mga kamay. Nitong tao ang nag-ayos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi makapagsalita. At hindi rin makakita mga matang pinasadya. Di rin naman makarinig ang kanilang mga tainga. Hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Totoo nga na may kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paay mayroon din, ngunit hindi mayakbang. Niwala kang naririnig kahit munting tinig man lang. Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala, lahat sila ay katulad ng gayong Diyos na ginawa.
Saktong description po, mga kababayan ng Poong Nazareno. May bibig, hindi makapagsalita. May ilong, hindi man makaamoy. May mata, hindi man makakita. May tainga, hindi makarinig. May mga paa, hindi man siya makalakad. Kaya nga po kinakarga. At ang sino man anya na nagtitiwala sa kanya ay katulad niya. Di ba malinaw, mga kababayan? So I encourage you, hindi ito panunuya. Kaisipin ninyo, pinipintasan ko kayo. Hindi. Ito'y pagmamalasakit. Totoong pagmamahal para po sa inyo. Buksan ninyo ang inyong mga isipan, ang inyong mga puso. Magbasa ng Bible. Manalangin sa totoong Diyos na buhay, sa ating Ama sa langit at sa ating Panginoong Hesukristo. Nailigtas ang inyong kaluluwa. Mabuksan ang inyong puso at isipan para sa Kanya. So that sa pamamagitan niyan, you will realize tama ang ating mga sinasabi. Yon ang ating encouragement. Kasi nung panahon po, ganun din ako. Kaya ako'y nagpasalamat, mga kababayan, doon sa isang pastor, mga kababayan na walang tigil sa pangungulit sa akin. Nagtiyaga talaga siya na i-evangelize po ako para maligtas, mga kababayan, yung ating kaluluwa. At hindi na magtiwala pa sa patay na Diyos. Di ba po? Yung Diyos, mga kababayan, nagawa lang ng tao. Yan ang description. Ginawa sa gintot pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanyang mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi makapagsalita at hindi rin makakita, mga matang pinasadya. Di rin naman makarinig ang kanilang mga tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Totoo nga na may kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paay mayroon din, ngunit hindi maiakbang. Ni wala kang naririnig kahit munting tinig man lang. Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtitiwala, lahat sila ay katulad ng gayong Diyos na ginawa. Kasi nga po, gawa lang sa pilak, sa metal, sa kahoy. Hindi man talaga makapagsalita, kaya nga kinakarga. You see? So, our prayers, mga kababayan, na sana sa pamamagitan nitong mga salita mula sa sa banal na kasulatan, ay ba yung ating presentation ngayon, ay masumpungan ninyo ang katotohanan. Okay po, mga kababayan, huwag ninyong isipin na iniinsulto ko yung inyong paniniwala. Dati din po akong Katoliko, katulad ninyo. Most of us, nagmula po kasi yun ang nakagisna natin. Iyon ang relihiyon, mga kababayan, religion na dinala ng mga Kastila po sa atin. Kinongker tayo, sinakop ang Pilipinas. Gamit po yung the sword in the cross, the Christianization, mga kababayan. The so-called Christianization of the Philippines. Ginamitan tayo ng cross at saka ng espada para ma-convert po. Pero hindi man dapat ganyan ang ginagawa sa evangelization, na gamitan mo ng cross at saka espada. Ang tamang evangelization po ay nasusulat po sa Matthew 28 verse 19 to 20. Sabi diyan, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them," the Great Commission po ito, "in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world." Amen. Yan ang yan yung utos ng ating Panginoon sa mga apostol. Hindi po sinabi niya, mawa kayo ng cross at espada, sakupin ninyo yung Pilipinas o alinmang bansa sa buong mundo. Pag hindi na-convert, tusukin ninyo ng espada. Hindi ganyan po yung utos ng ating Panginoong Hesukristo sa mga apostol, na yun ang ginawa ng mga Kastila po sa panakop sa atin. Ginamit yung religion para po tayo sakupin. O, di ba? At ang tawag nila, Christianization. You have to learn the true teaching in the Bible po para hindi tayo hindi tayo po maligaw. Ang daming naliligaw po at nakakaawa po sila, kaya sinishare natin po itong magandang balita. Okay po? Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.